Ito lang nakunan ko nung nandun kami sa kung saan magdo-donate ng dugo. Pwede lang i-google kung saan nga yung sites na malapit sa'yo and i-recommend naman kung saan ka dapat pumunta kung first time mong mag-donate ng dugo. First time namin sa Finland na mag-donate ng mga kasama ko. 3 kaming pumunta. Isa yung nag-drive. Siya din yung nag-drive. Pauwi na kami. Yung libreng eco bag na galing sa Red Cross kapag nag-donate. Ginish. At may mga instructions sa loob. Hindi yung nila, ganish nila. Ito yung isa sa mga pwede mong kunin dun sa ref, dun sa lobby after mong mag-donate. Libreng inumin, pero isa lang po per tao, di ba? Hindi pwedeng greedy, iuwi mo amin. Pumunta ka dun para makikain. Just, ito pa ay alcohol-free nga. Hindi ko pa nainom kasi inuwi ko nga. May mga free juices din doon. Kita na yung mukha natin. Mukha, cellphone. May free juice din silang binibigay. May apple, orange, tropical, tubig, ganyan. At mga sandwiches na in-offer and mga tinapay. May sandwich, may tinapay pa. May mga prutas, saging, mga ganon. May grapes, ganush. Mga compliments nila na refreshments before and after mong mag-donate ng dugo. Ayan, may libreng hatid. Salamat po sa friends na kasamang nag-donate at nakiangkas pa nga ako sa kanila papunta at pauwi. Ito po yung ilang sceneries sa daan nga ngayong August 2024 dito sa Finland. And dito po tayo sa Helsinki pa rin, ang capital. Ayan, 2 kami magbabakasyon na rin nung kasama kong isa. And yung isa, galing pang work din yan. Parang ako din, galing akong work nung nag-donate. And yung next pala, pakita ko na lang sa app kung kailan next mag-donate. Habang nagbubook pala ng appointment online bago ka nga mag-donate, andun na rin yung maraming questionnaire and mga info tungkol sa pagdodonate. Yan, nagbigay din pala sila ng iron tablets. 20 tablets, so 20 days daw to kasi isa per day, 50 milligrams. Pinapainom nila, 3 kaming pumunta, 2 female, 1 male. Yung mga females lang binigyan sa aming 3 neto. Pang daw, supplement kasi nag-donate kami ng dugo. Tapos yun nga, binigyan din kami nitong pa-thank you and mga instruction galing sa Red Cross ng Finland kasi nag-donate kami ng dugo. Voluntary po yun, wala po yung perang kaakibat. Just, parang yung donation din natin sa Pinas. So, never kaming nag-donate ng mga kasama ko sa Pinas. Yung reason naming dalawa, nung isa sa 2 kong kasama, hindi kami umaabot ng 50 kilos noon. Just, ngayon, umabot na kami ng 50 kilos. Kaya pwede na kaming mag-donate. May questionnaires din pala yun online na pwedeng sagutin. Pwede siyang in English, Finnish, Swedish. Pwede rin sa phone and pwede rin sagutin kapag dating mo pa lang dun sa nila, service center nila dun sa, malapit siya sa Central Railway Station. Dito lang siya sa Helsinki and bukas siya nung weekdays. Ito yung isa pa nilang binigay na papel. Naka-Finnish, yung sa taas, naka-Swedish yung sa baba. Totoo, hindi ko alam yung blood type ng mga parents ko. Pero nandyan ako sa B. Totoo yung kapatid ko, hindi ko rin alam blood type. Kasi syempre kung nag-nursing ka sa Pinas, malamang nag-test na kayo ng blood niyong mga sa class. Tapos meron yung intrams namin dati. Chinek din namin yung, pwede ka rin pumunta magpa-check ng blood group mo nung college. Tapos ito, pwede mo din i-download yung app. Pakita ko yung sa akin. Yung day before, day nung nag-donate kami, kinabukasan, dun palang lalabas dun sa app yung blood group mo. Ang totoo, alam ko na. Kasi, nalaman ko na sa Pinas. Pero ayun lang, nakita ko lang doon. Kasi yung graph. Ayan, pinakamarami dito ay positive. Next yung O positive. Sa Pilipinas, O positive yung madami. Mas madami. Habang ini-interview pala ng nurse, i-check na rin niya yung hemoglobin mo. Mabilis, seconds lang yung result na. Kikita mo rin to sa app kinabukasan. Ayun nga, nag-thank you sila kasi nag-donate ka. Nakasulat siya yung history mo, parang ako once lang ngayong taon.
Tapos nakatulong ka daw ng 3 pasyente dun sa napadonate mong dugo. Mga 460 ml lang kada tao. And nasa instruction din kung anong gagawin mo kapag nagkasakit ka within the week, mga ganyan, o may mga iba ka pang maramdaman after mo mag-donate. Ito nga pala yung itsura ng app sa App Store para sa mga info na yon. Ito naman po yung sa website kapag hinanap mo naman siya sa browser at hindi lang sa app. Yes, ang mga info na to ay online din. Ayun naka-English naman din po. Meron ding Swedish kung yun yung kaya yung language. Ikaw na rin po mamimili kung saan pinakamalapit sa'yo o kung saan convenient ka mag-donate ng dugo. Ito kunwari, ito naman yung sa town mismo. Ito, yun yung opening hours. Ma-assess mo rin yung sarili mo kung pwede ka ngang mag-donate, nandiyan yung mga requirements. Meron din palang special, kunwari 18 to 25 ata once a year ka lang. Pero sa amin, mas matanda na, kaya pwede na kami in 3 months ulit mag-donate. Ayun, yan nga, kapag first time mo, marami ding info dyan. Itetest mo yung sarili mo kung pwede ka nga, tapos magbubook ka na ng appointment. Pag pupunta doon, i-check agad yung ID mo na valid kapag pasok mo din sa office nila. At kung marami pang tanong, pwede rin silang tawagan. At dahil pumunta akong Pilipinas last year, tinanong din kung saan ako sa Pilipinas pumunta. Kinunan din ako ng sample para sa malaria kasi first time magdodonate. Ngayon sa Palawan nga may active cases. Maliban doon, i-check din yung mga HIV, hepatitis, ganun. At kung nag-positive ka man dun sa mga tinest na samples na yun, sasabihan ka naman, makaka-receive ka daw ng letter. Pero pag normal lahat, hindi ka na sasabihan. Ito naman yung example ng supply ng dugo ngayong araw na to. Yan, salamat po muli sa panonood. Kunay Gaya Vlogs. Salamat po sa lahat ng mga nagdo-donate at magdo-donate pa para sa ating mga pasyente. Magandang araw po sa lahat. Pa-check po ang ating playlists para sa mas maraming content.